Hello mga stories, welcome sa ating content. So, ito follow to. Ito to follow itong itong content ito galing ko kay Les Paul. So, I want to spread this YouTube channel, no. Kasi ito hanggang sa TikTok lang ito eh. Pero gusto ko kasing i-spread out para malaman nyo yung sinasabi niya ito ni Sir Les Paul. So, pakinggan natin. Ito yung yung parang rebut niya sa mga laban yung may nag-post dito sa Reddit. Okay? Alam ko, mahal na mahal ko ang Reddit din. Kaya may mga tao. Kasi mga hayop kayo. Okay, panoorin natin saglit ito. Galing ito kay Les Paul. If you want to read the whole comment, pause nyo na lang yung video. But I will say this. Okay, so bago natin ilalagay ko na lang dito basahin mo na lang yung post nyo, basahin nyo, okay? Yes, okay. Tuloy. Choose not to play that game. My value will not be determined by strangers because I don't have to prove anything to strangers. In the same way that you don't have to prove to me that you're an empath, that you don't have to prove to me that you're a good person. Actually, none of us owe anyone any explanation because at the end of the day, we are measured not by what we claim we are measured by our actions na dapat consistent. Kaya ako, I see ad hominems for what they truly are. It's a sign of weakness. When okay. Ad hominem, yes. Ang dami dyan. Mostly, hindi lang Facebook, ang dami dyan. Hindi lang TikTok, ang dami dyan. Even sa mga Reddits dyan, ang dami dyan. Kalam dyan, puro ad hominem. Alam mo yung ibig sabihin ng ad hominem? Ang ad hominem ito ay isang ito ang ad hominem. Ad hominem is an argument of reaction directed against a person rather than the position they are maintaining. Ibig sabihin, in the way that is directed against a person rather than the position they are maintaining. Sa ibang salita, hindi inaatake ang argumento, inaatake ang pagkatao. Katulad niya. Yan yung sinasabi yung sa mga argument, sa mga yan yung tinatawag na ad hominem. Hindi argumento ang tinitira nila, pagkatao niya. Yun yung tinutukoy dyan ng ad hominem. So yun, at saka yung kung sino naman yung nag-post doon, yung nagsimula na doon, yung isang Redditors dyan. may fallacy din ako sa iyo. Tawag dyan is ad populum. Ano ang ad populum? Ad populum populum fallacy. Ano ibig sabihin nun? Kasi may itong subreddit na to hayop din kayo Ito sabi niya dito ang ad populum fallacy or argumentum ad populum is a logical fallacy where someone claims a statement is true or correct because a large number of people believe it rather than providing actual evidence or sound reasoning. Kasi sabi niya dito sa sinasabi niya dito sa isa sa recent video na to, sabi niya, abogado ba to o preacher? Yung kasi naman itong ayos din kayo okay. Kaya pala yung daming comment sections against sa kanya ewan ko ba sa kayo, hindi kayo nag-iisip, no?
Parehas kayo ni yung ano ba yun, nag-debate yung kay Boss Kayo. Yung recent lang, ito yung recent lang, yung babae, ayaw ko magbanggit, yung pure DDS. So bakit daw ang ulo niya Kasi dahil sa fallacy at saka logical, stop this logical. Pero tuloy. Ano ba? Maggie, babaliw ka na. Sige, tuloy. One cannot engage with ideas, they attack the person. Ang akala nila, it reveals that they are strong. Pero hindi. It reveals the absence of substance. Yeah. For sure, yes. They may gather people, like-minded people who have the same mindset na ganyan yung tao yan. But take note, repetition does not transform emptiness into meaning. If the words carry no weight, kahit ilan pa nagsasabi niyan, hindi naman magbabago yung meaning nun. Ang totoong trahedya dito ay ang trahedya ng pakikipag-usap, pakikipag-diskurso. Kasi ang dating, bawal nang magkaroon ng ibang opinion. Basta. Hindi kasi, dapat may mga opinion tayo yung mga ganyan, yung mga sinasabi, yan yung sinasabi yan doon sa iba parang, parang tikong-pibig na lang tayo, wag na lang magsalita, ganito. Dapat ang magsasalita na lang dyan, yung mga, yung mga lodge na reliable source, doon tayo maniwala. Di ba? Paano kung one-sided? Paano kung one-sided? Paano kung iba yung pananaw? Iba kung ano yung pananaw, hindi pwedeng atakihin yung gano'n. That's not, hindi pwede yun. Anong gusto mo? Maging deceiver ka na lang? Di ba? Yan lang itong mga comment section na to. Ito talagang yung mga comment section kayo itong mga masyado kayong deceiver tuloy. Ako, I would rather let my work and my integrity speak for itself. So to end this video, ikaw na nakikinig dito, you don't have to prove anything to strangers. Just prove it to yourself and to the people na important sa'yo. Yun ang importante. If you want to read... Okay, so yun, next. Ito naman yung isa. May karugtong dito. Ito. This is very important. A lot of people are saying na, influencer kayo. Dapat, kapag may mga malalaking issue, maglabas kagad kayo ng opinion. Bakit? Kasi sa mga usapang chismis, sa mga usapang hiwalayan, sa mga usapang life advice, ang bilis-bilis yung magbigay ng opinion. Tapos ngayon, pag mga importanteng topics, wala kayong masabi. Meron naman dun Teka lang Hindi naman lahat yan in general. Sino man tong nag-comment na to? Ano gusto mo? Lahat general? Lahat ng opinion sa lahat? Lahat kailangan may opinion ka dito, di ba? Hindi naman sa May mga kasi na opinion sa sa mga love story. May opinion na naman sa mga iba sa ibang paraan, like may opinion naman sa sa mga technology. May meron bang opinion naman sa sa mga laws, ganito, etc. Di ba? Hindi kasi pwede in general yung ginawa. Meron naman kung sa live, kung sa live love advice naman, meron naman si Josh on point naman dyan Meron naman sino pa naman to? Si Kuya Marvin. Meron man isa dyan, si Soya. May mga opinion, dyan. Ayan, yung mga ganyan, may opinion naman. Ito naman hindi ko alam ano bang ano bang kinakain nito, itong sino may nag-comment dito. Ito yung yung sino naman tong nag-comment na to.
Hindi ako bias dito kasi bakit kayo nagko-comment yan? Ano ba? Sige, tuloy. Ayan ang patunay na may nagsasalita talaga ng ganyan. Baka mamaya isipin nyo lang kasi gawa-gawa ko lang yan eh. Okay, ayan ayan yung mga, ayan. Ayan, may mga tinatag, oo. Hindi lang si hindi lang si Inka, si Les Paul, even si sino pa? Si Soy, di ba? Si Soy, sino pa? Si Nico David, si MG, sino pa? Ang dami, hindi lang siya. Okay? Ano pa? Si Boss Kayo, Pinoy Extreme. Di ba? May mga opinion yan. Kailangan natin yan makinig tayo isa-isa. Kasi, alam mo bakit? Kailangan natin yan para maging checks and balance natin yan. Kailangan merong dyan na may kung mayroong may lalamang sa yung mga opinion. Kasi para makita natin kung saan tayo magiging parang balance lang. Yung alam mo yung parang weighting, yung alam mo yung parang yung hinawa tapos meron siyang parang yung sa Libra, may yung parang weighing scale na balance scale na yun. Parang ganun ng niya, kung yung maganda yung opinion, kailangan mayroong babalansin yan. That's why may mga ganito para maintindihan na natin. Hindi kasi tayo ura-urada lang, di ba? Sige, tuloy. So ang question, bakit nga ba ang tagal magsalita ng ibang influencers tungkol sa mga gantong issue? Pag ganyan, kailangan ng research dyan. Okay? Hindi kasi yung parang nakita sa social media, kailangan natin, parang, itong sinasabi kailangan ko ng opinion dito, ganito, ganyan, ganito. Ganito. Hindi kayo, may mamasabi lang kayo. Diba? Dapat, ang kailangan lang dyan, mag-research kayo. Okay? Diba? Kaya nga, minsan, kalimitan, ito, nakikinig ako kay Les Paul. Minsan ako nakikinig kay Boss Kayo about sa mga debates, ganito, ganyan. Pati si Atty. Libayan, ganito. Kailangan meron tayong balance yan. Hindi tayo parang ura-urada na lang. Di ba? Tuloy. For instance, yung flood control issue na yan. Kasi una, we have to be objective. Ano ba itong pinag-uusapan sa kaliwa at sa kanan? Sa kaliwa, ito ay mga hindi naman importanteng issue. Sabihin natin, hiwalayan ni Rico Blanco at Maris Racal at Anthony Jennings, Gabby Concepcion at Sharon Cuneta naghiwalay. Tipong bakit baliktad ang brief ni Superman? Mabilis lang magbigay ng opinion dyan kasi hindi naman yan kailangan ng sobrang grabing research. Kaso, yung sa kanan, ano ba ang pinag-uusapan dito? Mga napaka-importanting issue na politikal. Tandaan mo, etong mga bagay na to, kailangan ng research niyan, hindi pwedeng banat ka lang ng banat dyan. Di ba? Parang parang kailangan ng meron kasi contradict niya, parang contradicting, may mga logical fallacies na gusto ko sa malaman. Ayan, but even si special mention pala si Paulul. Ayun, matalino din yun. Kahit nga rin ako, kailangan din ng balance din. Kaya minsan talaga, kailangan, tumitimbang tayo sa bawat mga opinion ng ibang tao hindi kasi tayo, yung parang, teka lang, kailangan, kung ano yung opinion, yun yung susundin. Wala nang ganon. Paano kung merong isang dito ay na mas matimbang pa, magiging bias ka na lang dito. Yun. Pero yun. Hindi din naman pwedeng gawin kayong mangmang. Oo nga sabihin lang sa inyo ang content, corruption is bad. Ano yun? Everyone knows that corruption is bad. Diba? Alangan namang i-feed ka lang ng kayo po ang nakaupo. Alangan namang ganunin ka lang.
Corruptionist. Ay, nako. Parehas. Ano ba naman yun? Mga ano. Ay, nako. Ready, toys? Mga comsec. Parang kayo din eh. Parang gusto mo, ayaw nyo na parang ano eh, na due process. Gusto nyo, ura-urada na lang eh. Parang, alam mo yung ano, yung sa bundok, di ba, ayaw mo ng zigzag? Gusto mo diretso lang? Parang ganun kayo eh, doon kayo, hindi nyo inaalam. Basta may makita kayo sa social media, yun na yun. Kaya nakakalungkot tayo isipin, bakit gusto nyo yung ganun. Ay, nako. Nakakalungkot. Pilipino. Ano to? Ito lang. So, anong naitulong nun sa conversation, di ba? And also another point, yung mga fino-force yung magsalita kagad, these are lifestyle content creators. In short, whether lifestyle man yan, gym content, dietitian, etc., hindi yun ang niche nila. Pero ibig sabihin ba kagad, hindi na sila magsasalita? Hindi. You have to give them time para to gather their thoughts, mag-research bago may sabihin. Paano pa sila may sasabihin kung habang nag-gather sila ng thoughts, pinabash nyo na sila? Dahil hindi nila kayang maglabas ng content agad-agad tungkol sa topic na gusto nyong i-discuss agad-agad. Yeah. Kaya minsan talaga may kaya minsan yan for example si for example si Paulo, kaya nagtataka kayo bakit bihira na siya nag-upload, di ba? Kasi nag-research muna siya, di ba? This is a perfect example yung kay Paulo ilang videos yung ina-upload. Siyempre, pinapaganda. Bukod yan sa pinapaganda yung mga editing, ganito, ganyan. Pero, bago siya magsalita, kailangan i-research muna. Kasi, mahirap magkamali eh. Di ba? Mahirap siya magkamali. Di ba nangyari yung nung video na nun, nagkamali siya. Hindi siya nag-iisip noon. Basta maglatag na lang ng video, okay na yun. Pero yun nga yung yun yung magiging lesson learned sa kanya. Kaya minsan talaga kung mag-opinion, you have to research first, di ba? Tingnan mo ano yung mga opinion ng ibang tao ng ilalatag nila, di ba? Ito ba maganda ito, reliable ba ito? Ito reliable ito. Maganda ba ito? Maganda ganyan. Hindi kasi tayo parang kuha ng kukunin, pero hindi natin inalam kung quality control ba to. Quality ba to o what? Di ba? Yung pala, pag kinuha mo, tapos bumili ka, tapos hindi mo alam, sira na pala. Isa yan ang pera nyo. Di ba? Yun ang tuloy. Next point. Kailangan ba talaga ang content nila ay nagsasalita rin? Hindi ba pwedeng, kunwari ito si content creator na to, kilala siya sa mga skits. Hindi ba pwedeng skit ang kanyang content para ipamala sa mga tao na ito ang korupsyon, ito ang nangyayari ngayon, mali ito. Yan? May mga kategorya yan, may mga yung mga tao dito, may mga iba-ibang kasi mga kategorya yan. Parang niche yan. Parang iba-ibang niche yan. Hindi kasi pwedeng, kung ano yung niche yan, for example, yung niche is mahilig siya sa basketball. Huwag nang haluin yung political. Diba? Kasi yung itong niche niya yan is about basketball. Bakit niyo inahalo yan? Diba? Di naman ganun. Dapat meron kasi na content creator. Bakit kasi kayo naglalagay? Kaya kayo, bakit kayo na parang hayok na hayok kayo sa mga issue na parang gusto niyo ng di ba? Tuloy. Hindi ba pwedeng sa paraan ng pagkanta, art ang way niya para sabihin na masama ang korupsyon? Glock 9 tupuan. Di ba? So kids, pare-parehas lang tayong ayaw natin sa korupsyon. Pero don't think for 1 second na yung mga influencers na hindi kagad nagsasalita ay walang pakialam sa issue. Siguro last point, knowing
knowing na ito ay malaking issue at involving mga malalaking tao na mayayaman at makapangyarihan, kailangan maging mapagmatsyat at critical bago ka magsalita. Dahil for example, yung ito si Malupitan o kaya si Kong TV. Sige nga, paikumbisiin mo nga yung mga na gawin niyo ng political will mga to. Gawin magpayag yun ng opinion. Anong sasabihin sa inyo? Di ba? Wala. Hindi kayo papansinin niya. Kasi iba ang niche niyan. Iba ang yan. Iba yung content niya. Okay, it's all about skits yung kay Malupiton. Yung iba yung kay Kong TV naman is all about lifestyle. Yung si Jeong nga, yung si Jeong, medyo kasi siya, parang medyo privado kasi siyang buhay niya. Ba't mo ihahalo dun? Diba? Ewan ko bakit lang kayong sige, tuloy. Tandaan mo, oo, sa konstitusyon natin may freedom of speech. Oo. Pero ang mundo ay hindi paraiso. Alam naman natin na nangyayari sa mga tao, napakaraming sinasabi. Lalo na against ka sa mga makakapangyarihan ng mga tao. Oo. Bakit? Pag naglaho pa, yung influencer na yan, na sinasabi mong dapat magsalita, ikaw ba, titigil ba ang mundo mo? Di ba hindi? Patuloy lang ang buhay sa'yo. Paano yung taong yun? So believe me when I tell you na hindi tayo ang magkakaaway. Tayo ay magkakakampi. Ayun nga lang, iba-iba lang tayo ng paraan para i-express natin yung inis, yung galit na yan sa korupsyon. Hindi... yan? Minsan kasi tinatamaan kasi yung mga ego ng iba dyan eh. yung mga ego dyan. Nako. Sabi ko sa'yo. Pag ayaw, yung karamihan sa mga iba dyan, ayaw sila mapapahiya. Lalo na sa mga conversation. Ayan kasi! Yan! Inaya ka na si ganito. Di ba? Mga ganyan. Eh, syempre, yung daming babana dyan. Sasabihin ka na ng bobo! Napakaisip bata kayo, no? Lang lagi sa paraan ng pagsasalita at makikipagtalastasan. Ayan, may art, may pag-skit, may pagkanta, may iba pang mga ways. Oo, nga eh. Di ba? Yung iba, tawag dito, iba, gusto nila na, iba, ang miss nila, yung sports, di ba? Diba, yung sports, yung basketball, volleyball, iba naman, yung tennis. Di ba? Yes, tennis. Sige nga, kumbisiin mo si Alice Ayala kung ano yung mga opinion niya tungkol sa mga politiko. Tatawanan ka lang nun. Ay nako. Lastly, ito naman ito isa may nag-opinion isang opinion na naman to. Ito siya din. Ito. Let's go. Sabi nung nag-comment, hindi daw nag-hold water yung argument ko kasi hindi naman daw ako nakapasok sa debate society sa BEDA. Kaso nakapasok. 2011, nakapasok. Isang Reddit, doon, sa subreddit, may isang comment section, nakita ko yun. Tuloy. Kaso, nakailang sessions lang ako. Kasi, between debate society and bed and dance theater, mas pinili kong sumayaw. Pero dahil yan ang argumento ng ibang mga nagko-comment, edi sige, sabihin natin, repeater ka ng grade school, ng high school, ng college, or ng law school. Does it mean na kapag may sinabi ka regarding a topic, dapat i-shrug off kita? Kasi repeater ka eh. Hindi ako repeater. Let's take it further. Ano kung ikaw hindi ka pumasa on your first take? Hindi ng bar ng kahit anong board exams. Tapos eventually pumasa ka on your second, third, fourth, fifth take. Does it automatically mean na kapag may sinabi ka on a certain topic na expertise mo, pwede kang i-shrug off ng iba at sabihin sa'yo, ba't kami maniniwala sa'yo? Fifth take ka nga, second take ka nga eh. Ayan ang weakness ng ad hominems. Kasi that's why, ayan this is, yung mga ganyan, not just, not just, ad hominem. Meron pa isa may fallacies dyan.
Meron pa isa. Yeah, bukod pa yan sa ad hominem. Papakita sa inyo yung ito. Affirming the consequent pala to. Yung incorrectly concluding that if Q is true and if P then Q is true, then P must be true. Parang ganun. Parang yan eh. Katulad yung sinabi niya dito sa ni Sir Les Paul, no. Ito yung for example ito. Bakit hindi ito yung sinasabi nila sa mga Pharisee. Yung karamihan sa mga comment section. Ito, for example, ito yung sinasabi nila na ito yung karamihan sa nakita ko sa comment section sa Reddit. Sabi niya, bakit bakit natalo? Hindi kasi natalo siya sa ito sa bar exam, hindi siya pumasa. Parang ganun ang dating sa yun yung affirming the consequent. Parang ganun. Yun. Di ba? Yan yung affirming consequent. Yan yung kaya nakita ko sa comment section na bakit hindi siya pumasa. Hindi siya kasi repeater siya. Parang ganun ang yung nakikita ko sa comment section. Yan yun, affirming the consequent. Tuloy. And honestly, kung yan lang ang rebuttal na kaya mong sabihin, then that says a lot about the strength of my point than your point. Pero sige, gusto niya ng story of failure? Hindi ako natanggap sa debate team nung nag-audition ako sa UST Law. Pero, did it stop me from passing the bar? Hindi. Did it stop me from passing my subjects? Hindi. Isa pang failure. Hindi ako natatanggap sa mga tryouts ko nun sa basketball nung high school. Pero, ako naman ang natanggap sa school namin for junior NBA top 20 sa Manila. At sabi pa nga ni Ronnie Magsanok, the best 3-point shooter in the camp. Sino yun? It's me. And take note, hindi ako natatanggap sa mga tryouts. Pero, naging successful ako. So you see the point? Kahit i-rub nyo sa akin yung failures ko or alleged failures, it doesn't hold water because first, it doesn't affect the argument. And second, you're trying to bark at the wrong tree. I am not shy from admitting my failures. Kasi in the same manner, I'm also not shy in showing my success. So in this video, you can attack my past. You can fabricate anything. But yung sa yung attacking ng past, parang lang yan. Parang si LT lang yan. Oo. Kung rise and fall tapos atake na naman ito. Alam mo yung nagiging kayo parang nagiging isip bata rin kayo Hindi kayo nakamove sa nakaraan. Yung nakaraan niya tapos usapan na naman yan. Friend, lang to? Nakaraan na lang yan. Bakit yung inahalongkat yung nakaraan? Ano ba naman niya? Hindi. Mag-focus tayo sa topic. Ano ba? Yun ang tuloy. It doesn't hold water because that's not the topic. Stick to the topic. Yeah. Diba? And again, I am not trying to convince you. If you think otherwise and you think na mali ako, then go ahead. Again, you don't have to prove to me that you're an empath. You don't have to prove to me that you're a good person in the same manner that I don't have to prove anything to you. What? Because again, I'm just speaking my mind. Yan yung yan yung hindi maintindihan ng sa ibang tao, ibang comment section diyan. Especially sa mga iba't ibang platforms diyan, not just sa Reddit, pati sa Facebook, TikTok, even Instagram, X, anything. May mga taong ganyan. Kahit nga sa YouTube may nakita tawag dito pag may type ka ng interpassive day, may isang kupal na magta-type dyan na magre-reply sa'yo na sasabihin sa'yo, bobo ka lang, kano mo ba ito, ganito, ganyan.
Ay nako, may mga ano talaga. Yan talaga hatak ang pababa. Yan, yung mga ganyan. Ba't kayo, hindi mo inatake yung argumento eh. Naatake mo yung pagkatao niya eh. Napaka-toxic yan, nakakasuka talaga. Nakakasuka! Yung mga ganyang word na ad hominem. Diba? Yan eh. At saka, binaka-trash talaga. Trash. Basura. Diba? Yun lang basta Sir Les Paul, saludo ako sa'yo, ako. Hindi lang kayo kasi may mga points naman yan eh. May mga tao talaga hindi nakakaintindi. Yung iba talaga, wala sila sa contradiction nila eh. Yun ang problema dyan eh. Kaya napapatunayan ko, kaya may iba dyan, wala sila sa comprehension. Even English yan, nag-English yung mga bata or sa mga nag-Englishera pa yan. Ang problema, wala silang comprehension sa mga English na yun, ha? Diba? Paano na kung makapag-debate ka? Yun lang mga stories. Kung i-debate ko, wala akong laban doon. Wala akong laban doon. Just spectator lang ako. Gusto kasi magkaroon ng interest ng balance yun. Yan lang mga stories. Sana ma-enjoy yung video na to. Thank you, Les Paul, and the rest of the new mga sa mga sa mga influencers dyan. Especially sa mga yung na-mention ko kanina. Yun lang mga stories, and thank you, and have a great night, stories. Bye!